Hindi, balik ngayon, ang nakikita natin, June 11, yung pinaka, critical na sitwasyon, yung sa June 11. Pero, tama po kayo, sir, pero may question din ako dyan. Yung June 11, sinasabi nila presentment ng panel of prosecutors. So, babasahin lang, Babasahin. Subalit, ang tanong ko dyan, yung panel of prosecutors can only enter the Senate plenary when the Senate has been converted into an impeachment court. So, technically, tama po, opo. Hindi po pwedeng pumunta rin yung mga congressman. Nagpipresent kami rito. Alam niyo po sa Senado, ang nakakapagsalita lang dyan kung imbitado kayong head of state. Opo. Kung kayo po ay distinguished personality na bibigyan ng parangal, kagaya po nung ginawa ko kay Heidi Lynn Diaz na nakakuha ng gold medal, makapasok kayo doon, nakakit kayo sa rostro. Yung dating UN Secretary General, yung Prime Minister ng Vietnam, pwede magsalita. Tapos, ang congressman, makapunta lang sa Senate premises, sa plenary, kung meron bicameral conference committee na doon gaganapin. Opo. Kung meron joint session, magkakasama kami. Pero kung magsasalita ka as congressman, kailangan bisita ka. So ngayon, para makapag-present ng articles of impeachment, kailangan hindi Senado yung kaharap mo as plenary. Kailangan kaharap mo yung Senado as impeachment court. Napupunbindi as impeachment court. Yes, so para musgan po yun, darating na yung mga piskal, yung prosecutors. Kaya naibigay na sa amin yung, incidentally, hawak ko na yung gown, yung robe, meron na akong nabigyan na, hindi ko naman nasusukat, baka hindi pa nalalaban yun. So, hawak ko na po yun. Subalit, kailangan mag-oath muna, may proseso yun. Ang sinasabi kahapon sa mga debate, pwede rin mag-present ng hindi pa impeachment court, parang mali. Kasi ang kinukuha nilang practice ay yung practice sa US. At sinasabi ko kanina, yung practice sa US, baka hindi applicable lahat dahil yung sinasabi ko po, kakaiba nga. Na sila ay may natintarang 67. Tayo ang natitara ay 12 na lang. Subalit, yung ginaya po natin yung US Constitution, no 1935 Constitution, yung kanunahan natin sa Ligang Batas, huwag natin banggitin yung Malolos Convention, Nung ginaya po natin yan, ang eleksyon po ng senador noon, kasabay ng congressman, ay 8-8-8. 8-8-8, 2014. Bawat eleksyon, 8 i-elect. Kaya minaiiwang senador noong 1935, na labing-anim, 8. na merong quorum, dahil 30 ng quorum, at sufficient to convict or acquit. Na bago po yan ang mga susunod na saligang batas. Yung po yun. Kaya yung mga jurisprudence na sinasabing continuing, ay base po yun doon. Halimbawa yung Arnott case, Arnando versus Arnott, ay base po doon sa 1935 Constitution na ang eleksyon natin ay 8-8-8. ngayon, ang eleksyon natin, 12-12 every 3 years. 12 senador, kaya... dati po, 8-8 lang. So doon sa punto na ang sabi nila, ang Senado ay continuing body. Tama, continuing body, pero wala kayong... Continuing body po yun, pwede pong magpasweldo, pwede pong maintain yung administrative functions, pero hindi po continuing business. Okay, po yun. Yung sa US po, continuing body plus continuing business. Wala kaming continuing business. Kaya pinapadali po ngayon yung mga kino-confirm ng CA, Commission on Appointments, kasi matidissolve na kami, mataterminate kami automatically by 130. Kaya pala yung kahapon na inaapila ng mga kasama niyong senador na mabasa at magbasahin na yung pinangako bakit sa kalendaryo, sabi ni Senate President Chis Cordero, na-move sapagkat may kapangyarihan ng para Senate President, na-move yung kalendaryo. Hindi nga po kayo nag-convene as Senator Judges at Impeachment Court, kaya hindi rin po pinayagan na basahin yung articles of impeachment. Yung question din po doon kasi yung salitang forthwith, immediately, na wala naman sa US Constitution.
Oo. Dito sa harapan ko po siguro, 4 na kopya ko ng US Constitution dito. Na maluma-luma na. Opo. Nandito po lahat siya. Pero sa US Constitution, na mas kakaunti ang salita na walang